pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa mga aksyong rescue ngayong gabi. Sa kasagsagan ng Bagyong Mina, 3 sasakyan nagkarambola. Fifth lane yung truck ng MMDA, then yung Revo nasa 4th lane. So nag-automatic abrupt changing of lane siya. Nung nasa loob pa siya ng sasakyan, kinukonvince namin na sumakay ng ambulance and then dadalhin agad natin siya sa hospital kasi nga meron siya sustained injury sa kamay. Positive siya sa alcohol breath, kaya most probably nakainom siya. At isang motorsiklo sumalpok sa SUV. Rider ng motor, sugatan. Mga 12. May mga nakaparada po kasi yung dito sa sasakyan. Kasi nag-gusto lang one way ko eh. Nung lulusot na ako, saka siya marangkada ng Kamusta mga igan? Ako naman Arnold Gravio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Bilang ha. Baka ho pwede patignan natin yung anak nyo sa rescue. Pag natignan na, pwede na kami umalis. Halika, tayo na. Ayusin ka. Uy, ano na? Hingi po ng lampin. Sa kasagsagan ng Bagyong Mina, isang SUV ang bumangga mismo sa truck ng MMDA sa EDSA Corner Estrella. Nadamay din sa aksidente ang isang kotse matapos bumangga sa likuran ng SUV. Isa sa mga driver, duguan. Bali yung tinawag na responde sa amin, galing sa Metro Base na meron daw involved na AUV, self-accident, tumama daw ito sa isang vehicle ng MMDA along Estrella southbound. Habang tatrabaho ko, nagkukuskus ako dun sa MRT wall. Nakita ko mayroong bumangga. Narinig ko may bumangga na paggalingan ko, unang bumangga yung sa truck namin, yung Revo. Tapos sumunod doon yung kotse. Fifth lane yung truck ng MMDA, then yung Revo nasa 4th lane. So nag-automatic abrupt changing of lane siya. Yan, binangga niya yung sa 5th lane na yung natin yung truck ng MMDA. So yung kotse na nakasunod, nasa siya po 3rd lane. So bali yung likuran ng Revo, nahagip niya. Gising yung pasyente, nakakausap at sumusunod doon sa mga instructions namin. Hindi lang siya nakikooperate agad kasi pinoprotektahan niya sa sasakyan niya, may mahalagang gamit kaya hindi agad siya sumakay sa ambulansya. Tumama daw. Sa loob kami ng sasakyan niya, doon namin ginamot yung sugat niya. Tapos yung sugat niya, nakuha niya dahil pagkabangga, naitukod niya yung kamay niya sa windshield. Tapos may bumaon na bubog sa kamay niya na nag-leave ng mga 0.5 cm na sugat, sabay mga mahaba siya, mga 2 cm. Biglaan eh, abrupt yung pagkakakaliwa niya ng ganun eh. Dire-diretso lang kami, kaya naman ko hindi ako umawat kasi kakanan ng iiwas ko, nakita ko may sa kotse sa kanan. Kaya no choice ako kundi diretso para mag-break ko na lang na ganun sa sakit. According sa patient, kaya nangyari yung aksidente. Galing siya sa isang gathering, tapos sabi niya nakatulog siya habang nagmamaneo. May factor din yung ulan kasi madulas yung kalsada. Pero di ba tumama yung dibdib niya sa manibela? Hindi tumama yung dibdib niya sa manibela? Okay. Yung tiyan niyo, hindi masakit? Ito lang ang ginanap na. Ito nga akala ko. Kaya nga inaano ko. Okay. Unahin muna kita. Total, sarado natin to. Ilak natin. Dala mo yung susi. Hindi, wala nang set. Pagka hindi mo niya kumamuksan yan. Wala nang tumakas.
pwede na naman dito, tabi. Willing naman akong patabi na. Hindi, okay lang yun. Kasi kahit pa paano, nakainom ka. Siyempre sa ngayon, hindi pa natin maano yung kung ano yung masakit sa'yo. Siyempre, nakainom ka ng konti. Ang inaagapan natin, yun na. Siyempre, maraming nilay na. Naintindihan ko yan. Kaya gusto ko tandalin sa ospital. I-secure na lang natin to. Sir. Ilak natin. Secure na lang muna natin. Nung nasa loob pa siya ng sasakyan, kino-convince namin na sumakay ng ambulance and then dadalhin agad natin siya sa hospital kasi nga meron siya sustained injury sa kamay. Positive siya sa alcohol breath, kaya most probably nakainom siya. Yung damage nung sa SUV, nawasak yung harap niya eh. Parang pumasok siya dun sa loob ng truck. And then yung possible na injuries nun, pwedeng tumama yung chest niya, yung dibdib niya sa steering wheel and then pwedeng magkaroon ng flail chest. Pwede rin magkaroon ng blunt trauma sa tiyan. And then pwede rin magkaroon ng fracture sa kamay. Kasi basically yun yung naitutukod natin pag head-on collision tapos hindi pa naka-seatbelt. Yun lang, masakit sa akin yung kamay ko lang at saka yung tuhod ko. Kasi pag-brake ko, syempre. Tara, check po natin sa ambulance. Kasi Pag na po, pero nailalakad niyo po man. nararamdaman ko siya hindi nawawala, may masakit sa tuhod ko lang. Gusto niyo po May magpadala sa ospital? arthritis kasi ako. Gusto niyo po magpadala sa ospital? Baka lumalaya lang yung arthritis ko. Sinek din namin yung babae dun sa kotse. Mamaya na lang daw siya magpapadala sa hospital. Mas priority niya daw muna yung kotse niya. So ang ginawa naman, pinasay na lang muna namin siya ng waiver since wala naman pong urgency dun sa condition ng patient. Total ma'am, kasama po kayo sa accident. Magpapapirma na lang po sa inyo ng waiver na doon po ay nagpapadala sa hospital. Okay lang po yun. Bakit? Yung reaction ng patient sa ambulance, doon na siya nagkwento kung anong nangyari sa kanya. Yung bulbog dito, na sharp nail. Na sharp nail to. Inugot na yung bulbog. Tapos doon na po siya dumugo. Tapos ginalugan ko.